panunumbalik at paghayo. 22nd Church Founding Anniversary of Menziland United Methodist Church. Kinikilala ng ating iglesia ang malaking bahagi ng pagpapagal at sakripisyo ng Cottingham United Methodist Church na sa kasalukuyan ay Genesis of Life UMC. Sa kanilang dedikasyon na mabahaginan ng salita ng Diyos ang ilan sa mga kapatiran sa lugar ng Menziland. Nang ang kasalukuyan nilang manggagawa ay si Reverend Ciriaco Francisco, naging bahagi ng kanilang gawain ang pagkakaroon ng regular na Bible study tuwing linggo ng hapon sa Menziland. Sa tahanan ni Kuya Boy at Ate Lydia Batuyong, kasama sina Pastor, BJ Bote at ilang kapatiran sa Cottingham. Dumating ang panahon ng lipatan ng mga manggagawa. Nagpatuloy pa rin ang gawain tuwing Miyerkules ng gabi sa pangunguna naman ni Pastor Joey Umali, kasama sina Pastor John at Ate Jean Santillan na siyang diakonisa ng Cottingham UMC. Ito ay isinasagawa sa tahanan ni Kuya Prudy at Ate Norma Abalos, kasama na ang ilang kapatiran na sina Ate Tess Nunag at Nanay Esther Buen. Sa panahon na si Pastor Martin, na ang kasalukuyan pastor ng Cottingham ay sinimulan naman ang pagkakaroon ng pagsamba tuwing linggo ng hapon dito sa Menziland sa tahanan ng yumaong Pastor Soliman, at di nagtagal ay idinaos na sa inuupahang bahay ni na Ate Bolet Arcuya Eddie Custodio, hanggang sa ang 1/3 na bahagi ng lugar ay inupahan upang maipagpatuloy ang pagdaros ng pananambahan tuwing linggo ng hapon, gamit naman ang improvised tent na nagsilbing bubong. Di nagtagal ay kinilala at pinagtibay sa ginanap na Bullpak 2002 ang Menziland bilang isang ganap na iglesia lokal, ang nagkakaisang iglesia metodista ng Menziland o Menziland United Methodist Church. Year 2002, kauna-unahang pastor na naitalaga ay si Pastor Marvin Celso, na noon ay kasalukuyang nag-aaral pa sa Wesley Divinity School sa Cabanatuan. Dahil sa kanyang masikap at maalab na paglilingkod, ay nadagdagan ang bilang ng mga kaanib na umabot sa 22 pamilya: Abalos, Batuyong, Buen, Custodio, De La China, Di Majiba, Drilon, Garcia, Gonzales Fred, Gonzales Rodel, Lavarete, Magbanua, Mariano, Martinez, Muñoz, Nicolas, Nunag, San Pedro, Sauco, Soliman, Soriano at Tikia na sa kasalukuyan ay ilang pamilya na lamang sa kanila ang nananatiling kaanib ng ating iglesia. Taong 2004 ay naitalaga naman si Pastor Nelson Rubio kapalit ni Pastor Marvin. Nagpasimulang mangarap ang Menziland na magkaroon ng sariling lote at sariling bahay-sambahan sa pangunguna ng itinalagang pastor. Batid ng lahat na hindi ganun kadali ang magkaroon ng sariling lote at sambahan, kung kaya't nagpatuloy ang mga kaanib sa kanilang marubdob na pananalangin hanggang isang tawag ang natanggap ni Pastor Nelson Rubio mula kay D.S. Ciriaco Francisco na ang hatid ay magandang balita mula sa isang Korean missionary sa katauhan ni Reverend Lee Seong Deok. Sa mga panahong iyon ay dumulog sina Pastor Rubio at ilang kapatiran sa pangunguna ni Kuya Prudencio Abalos kasama si Kuya Perling Dimagiba sa tanggapan ng dating Mayor Danilo Domingo upang matulungan na makagamit ng lote na maaring pagtayuan ng ating iglesia dito sa Phase 2A, at ito ay kaagad na naidulog at sinangayunan ni Ginoong Pulumbarit Sr. na siyang may-ari at developer noon ng Menziland Subdivision. Di naglaon taong 2007 ay pinasinayaan ang bagong iglesia dito sa Menziland. Taos-pusong pasasalamat sa kadakilaan at kabutihan ng ating Panginoon sa pagdadala ng mga taong ginamit ng Panginoon upang magkaroon ng katuparan ang minsan ay isang pangarap lamang. Si Rev. Lee Seong Deok kasama ang kanyang may bahay ay nagpatuloy rin sa pagbisita sa ating iglesia at nakikiisa sa pananambahan tuwing huling linggo ng bawat buwan at bahagi siya sa pagdadala ng mensahe. Taong 2008 ay nadagdagan ng mga bagong kaanib at kasabay ang paglalagay ng pastoral house sa pangunguna ng bagong itinalagang BOT Kuya Valentin S. Clemente. Tulong-tulong ang lahat sa pagtataguyod na maipatapos ang ating pastoral house sa isang simple at payak na kayarian. Taong 2009, si Reverend Jaime Martin ang pumalit kay Pastor Nelson Rubio. Sa di inaasahang pangyayari, ay kinakailangan sila magtungo sa kanyang anak sa Australia noong August 2010. Dahil dito, ang unang linggo ng bawat buwan ay si D.S. Mendoza ang nangangasiwa sa pagsamba, katuwang si kapatid Bernardo Batuyong, at ang mga sumusunod na linggo ay nag-aanyaya ng mga pastor upang maging tagapangaral ng salita ng Diyos. Di nagtagal Nobyembre 2010,
ay itinalaga naman si Pastor Rolando Javier upang maging pansamantalang pastor ng iglesia habang si Pastor Martin ay on leave. Taong 2011-2012 ay ipinagpatuloy na rin ni Pastor Martin ang kanyang paglilingkod sa ating iglesia. Taong 2012-2013 ay naitalagang pastor si Reverend Eunice Rivera. Napakapalad ng ating iglesia sapagkat sa taon na ito ay tunay na napagyaman tayo sa mga turo at aral, kasabay na rin ang pagyabong ng buong kapaligiran ng iglesia. Dahil sa sipag at tiyaga ni Kuya Engineer Elizalde Eli Rivera na mapagyaman at matamna ng tiwangwang na lupa na nakapaikot sa ating iglesia, sa taong rin ito ay naganap ang pag-extend ng church sa harap na bahagi at mabago ang main door na pasukan na dati ay sa dalawang gilid. Naging mas lalong maayos ang pananambahan at ang mga gawain at pag-aaral ng salita ng Diyos. Taong 2013-2016 ay naitalaga sa ating iglesia si Pastor Nixon Sarmiento, kapalit ni Reverend Eunice Rivera. Naipagpatuloy ang mga gawain at lalong naging masigla sa pagkakaroon ng mga care group at gawain ng mga kabataan. Sa panahong ito na ilagay ang Big Cross, UMC logo, sa itaas na bahagi ng harap ng church at ang ganap na kayarian sa extension ng ating front church. Taong 2016-2017, si Pastor Benjamin Libiran ang naatasang mamahala sa ating iglesia kapalit ni Pastor Nixon. Sa loob ng isang taon ay nagpatuloy ang mga gawain, masigla at nagpatuloy sa pagdami ang bilang ng mga kaanib at masiglang mga gawain. Taong 2017-2018, si Pastor Lenar Santos ang naging kapalit ni Pastor Libiran, kasama si Ate Rowena Santos na kanyang may bahay. Si Ate Rowena ay diakonesa sa Cottingham, kung saan mula Lunes hanggang Biyernes, ang araw na kanyang inilalagi sa Cottingham, at ang Sabado at Linggo ay dito siya naatasan na sa ating iglesia na magpapatuloy ng paglilingkod. Taong 2018-2021, si Reverend Rodelio Laderas ang pumalit kay Pastor Lenar Santos na nalipat sa Buguion, UMC. Kasama niya ang kanyang may bahay na si Ate Merly na isa ng retired deaconess, dala ng kanyang karamdaman. Si Ate Fe Perez naman ang unahang naitalaga bilang woman worker sa ating iglesia. Ang Wonder Woman worker na gamit ang motor sa araw-araw pagpunta sa iglesyang kanyang pinaglilingkuran. Naging masaya at masigla ang mga kabataan sa kanilang performance concert na ginanap sa STI Malolos. March 2020 ay naramdaman ng buong mundo ang epekto ng pandemya. Maging ang lahat ng iglesia lokal ay naapektuhan ng mga dalo at daloy ng pananalapi dahil sa pagbaba ng anunsyo sa limitasyon ng attendance sa mga pagtitipon. March 2021 ay pinasimula ng expansion ng ating church sa hamon na rin ng ating mahal na Bishop Ciriaco Q. Francisco. Salamat sa buhay na Diyos sapagkat kahit kailan ay hindi niya naman talaga tayo pinabayaan. Maging ang paggawain ay nagpatuloy at mas lalong umusbong ang init ng pagkakaloob ng ating mga kaanib upang maipagpatuloy ang paggawain sa pangunguna ni kapatid Valen Clemente, ang masipag at maasahang BOT ng ating iglesia kasama ang buong suporta ng mga kaanib. Taong 2021 buwan ng Hunyo ay sinalubong natin ang ating bagong pastor, Reverend Ruth Junicio, kasabay ng muling pagkatalaga ni Ate Fe bilang woman worker ng ating iglesia. Sa mga panahong ito ay nirenovate ang bahay pastoral kung kaya't hindi kaagad nakalipat ang ating manggagawa. Mula sa kawalan pinatunayan ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na maipatapos natin ang pastoral house at nang malipatan na rin ng ating mahal na pastor. August 2021 ginanap ang blessing ng ating pastoral house, simbolo ng kamangha-manghang pagkilos ng Diyos sa ating iglesia. Year 2023 hanggang kasalukuyan, si Reverend Ruth Gutierrez ang itinalagang pastor ng Menziland UMC. Naging masaya at kapanapanabik ang gawain sa prayer meeting dahil pagkatapos ng panalanginan ay pinagsasalu-saluhan ng bawat isa ang mga dalang pagkain. Muling hinamon ng bawat kaanib sa isa na namang paggawain para sa iglesia. Ito ay ang pagpapalit ng tiles mula sa vinyl to ceramic tiles at ang pagpapapintura sa buong church building. Salamat sa mga may mabuting kalooban na nagbigay ng tulong pinansyal. Salamat sa mga UMM na naglaan ng oras para mapabilis ang gawain. At higit sa lahat, salamat sa Diyos sa kanyang patnubay upang matapos ang plano na pagpapaganda sa ating iglesia. February 29 ay ginanap ang ating pre-anniversary activity na dental health service sa pangunguna at pakikipag-ugnayan ni Colonel Eugene Ocampo.
Salamat sa AFP Dental Service Team, sa oral health education na kanilang ibinahagi, sa topical fluoride application sa mga bata at tooth cleaning and extraction naman sa mga may edad. Ngayon sa ating ika-22 taong pagkakatatag, sumibol nawa ang marami pang mga kaanib na magmamahal, magmamalasakit at magtatalaga ng kanilang mga sarili sa iba't ibang paglilingkod. Maligayang araw ng pagkatatag Menziland UMC. To God be the glory.